Napaka-traitor talaga ninyo. Mr. Guadis, Mr. Ortiga, hindi kayo nakaranas. Hindi nyo dinanas ang hirap. Ang LTFRB ay kasabwat at connivance talaga. LTFRB, DOTR. Kasi ito ang pagkakaalam ko sa simpleng bilang ordinaryong tao. Ang programang ito ay binubuo ng LGU, DTI, Security Exchange Commission, CDA, LTFRB, DOTR, at saka yung mga modernized group o kung mga transport group na sumasang-ayon sa modernization. Yon ang pagkakaalam ko sa istorya ng modernization na to. So kaya yung programa at plano na ginagawa nila ay talagang magsisilbi sa personal na interes nila. Ikalawa, yung LPTRP sa Bacolod, hindi yon pinag-aralan. Alam yan ng dating konsihal, si Konsihal Dindo Ramos, na ina-approve lang yon sa Sangguniang Panglungsod ng dahil sa kagustuhan ng mga modernized group na i-approve ang loan sa Land Bank. Kasi number 1 requirements yung LPTRP sa loan ng Land Bank para makapag-loan ng mga bagong sasakyan. Pero sa totoo lang, ang programang ito ay nakaikot lang doon sa mga ahensya ng gobyerno na tinutukoy ko na. So, sila lang yung nagkuro-kuro sa programa. Talagang hindi ko alam yon. 2017, 2006 pa akong nag-operator. Hindi ko alam ang programa sa ground. So, ang napilitan na lang kaming tumindig. Mag-organisa sa sarili namin para may paglaban at maisigaw yung aming mga karapatan. Kasi walang makikinig na gobyerno. Ang sa Bacolod ngayon, mula 2022, 2023, hanggang ngayon, sa 2024, ilang bisis na kami nag-represent. Doon nag-appearance sa Sangguniang Panglungsod. Yun ang sinasabi ni Chairman Guadis na binabase niya doon sa approval ng Sangguniang Panglungsod at mga transport group. Sino? Sa Bacolod, yung Asinso Cooperative na binubuo ng Is-Stone at Bibakda na mga tauhan ni Mayor Albi. Yun ang pinapakinggan ninyo. Wala kami doon. Hindi kami pinatawag doon sa public hearing at never na nangyari ang public hearing sa LPTRP. Kasabay na dyan lahat, pati sa mga province na gusto ninyong magsasagawa ng LPTRP. Ngayon, para sa amin, ano ba ang kabuluhan sa modernization na to? Na hindi naman kaming operator ang nakabenepisyo dito. Ngayon, ang problema ngayon ay para sa akin bilang simpleng operator at leader ng transport group ng Kinetco, ang sa pagtingin ko, ang modernization na to ay isang scam. Ang programa at plano binubuo lang doon sa ahensyang binabanggit ko. Nakakaawa ang pondo ng gobyerno. Naka-take out na ang loan sa Land Bank at Development Bank of the Philippines. Bayad na ng gobyerno, ng pira ng gobyerno doon. Tapos kompleto na yung kickback ninyo. Sino ang mag-shoulder sa bayaran sa bangko? Yung mga korporasyon like ng Churit at saka Cebu Peoples. Sila ang mag-shoulder sa babayaran doon sa bangko. At walang assurance yung nagpa-consolidate na talagang after 7, 8 to 10 years, extended na magbabayad sa utang, ay mabubuhay pa yung pamilya nila. Makakakapakain pa kasi ito ang nangyari. Ang programa ito ay nakaikot lang sa pagbabayad ng utang sa mga modernized minibus. Hindi yun nakaangkla kung paano ang ating mga operators at drivers na matulungan para umunlad ang kabuhayan namin. Ngayon, nagkalitsi-litsi ang kabuhayan namin. Walang tumutulong. Kung hindi kami magrarally, hindi kami magsisigaw. Hindi kami pakikinggan kahit sa LGU. Ang LGU talaga, ang interes nila lang ang tinitingnan. Wala na yun. Hindi na yan tumitingin sa interes namin. So sino pang kumakampi? Siguro isang Senator Raffy Tolpo na ang inaasahan namin na kaya nandito kami kasi gusto namin matuldukan itong PUV monetization program na to na para lang talaga sa 1%
na sumasama sa modernization program. Ang akin lang, kahit babalikan natin sa ground ng sugal ng buhay na wala kaming rehistro, wala kaming insurance, nang dahil sa ginagawa ninyong pananakot. Ang mali pa nito ngayon, Senator Tolfo, may lumalabas na Board Resolution 053. Noong April 30 pa pala, naaprubahan, permado ni Chairman Guadis, nag-aalaw ng 2,500 routes na may maliit na number of authorized units na pwedeng makapag-operate. Bakit tinatago ninyo? Ano ba to? Kabaliwan? Sinasabi nyo wala ng extension. Consistent kayo nagsasabi sa Kongreso, kahit dito sa Senado, na hanggang April 30 lang. Pero yung nakatagong board resolution, continuous ang consolidation out of 10 to 15 yung pwede tanggapin ng LTFRB para sa consolidation. Patago pala ang board resolution na to para patuloy na mag-maneuver na i-reach out yung 81% na consolidation to justify the President BBM na suportahan ang programa nila. Suportahan ang pag-phase out sa aming mga traditional jeepneys. So ngayon, nakatago pala yung board resolution. Inilagay ninyo ang public safety, public interest ng ating mga commuters. Inilagay ninyo sa alanganin ang mga buhay namin at pangkabuhayan namin na pwede naman pala kaming makapagbiyahe without any need of consolidation application. Inaano kami, para sa akin, parang personal na bilang operator, napakasakit sa amin nangyari yun. Tapos, libo-libo na mga interest ng mga operator, okay, kabuhayan, sir. Ma'am Sobrano, okay, thank you. Thank you.